Yan. Ayun na, nandun na. Doon. Punta po tayo dun sa isang bukid namin. Tatawid lang tayo ng ilog. Pero mababa lang naman po. Kasi magtatanim po ng mais. Yan mga kabukid. Nandito tayo sa ating bangkag. At pinag-uusapan ho na ito ay tataniman. Kasama ho natin ngayon si Kuya Hapon. Yan mga bukid, masaganang umaga po sa inyo lahat. At dinayo ho natin itong ating bangkag dito sa kabilang dako ng ating lugar. At binabalak ho natin na ito ho ay tataniman. Ito ho yung area kung ninyo matitingnan ninyo. Hanggang doon ho yan sa kapunuan na yun. May kalawakan din ho yan. May nasa 1.5 hectares ang balak nating pataniman. Yung doon ho kasi sa dulo, yung kabilang parte na ganon din ng sukat, yun ay mga puno. May mga puno. At tuwing tag-ulan may tubig yung sahig. Kaya kung magtatanim ng palay, pwede ho yun na pwede ho tayo dito maglagay din ng itek. Ano Kuya Hapon? Opo, sir. Itek pwede ano? Pwede, sir. Sa tag-ulan. O, sa pag matapos na po, sir, na pagkapag-harvest ng palay, pwede rin siyang bitawan yung 180. Yung itek. Oo. Pero sa ngayon, ang napag-iisipan ni Kuya Hapon namin na ilagay dito, kung may hahabol, kasi ito'y masukal pa. At lilinisin pa yung mga damo, alisin pa yung damo. Ang ilalagay ay kung hindi mais ay kamote. Pero mas kung may habol yung mais ano? Mais na rin, sir, kasi sa pag ang mais kasi na itanim, hintayin mo na lang na matutuyo yung dahon, pwede mo nang i-harvest. Oo. Yun. Pag na-harvest na yung mais, natuyo na ang dahon, na-harvest mo na yung bunga, yung mais, yung katawan niya, pwede ilagay sa thresher o sa ano to, yung grass cutter o yung shredder. At pwedeng i-ferment, ipakain sa mga hayop. Ganon din naman yung kamote. Opo, sir. Sa kamote, no? Ganun po rin, sir, yung mga baging. Kamoting baging. Kamoting baging, pwedeng pag natuyo na, pwede ipakain sa kambing. Kung sariwa naman, pwedeng i-ferment din, pakain sa mga alagang baboy o baka. Yeah. At yung mga bunga, yun ang ating ibebenta. Ayan. So, ngayon ho ay September 24. Mga kailan tayo magsisimula dito, Kuya Hapon? Baka sa Sabado, sir, magsisimula ako, sir, magta-tractor. Pero pinaplano ko, sir, dito, is pa-sprayhan ko muna ng pangdamo para matutuyo, pwedeng sunugin. Yun. Pag nasunog ho yan, natural, mag-aabo, magiging pataba sa lupa yung kanyang abo. O fertilizer sa lupa yung abo. Natural na fertilizer niya. Hindi naman ho masama yun. So, mag-update ho kami sa inyo. Babalik tayo dito siguro after 2 weeks. 2 linggo. 2 linggo, sir, babalik kasi malinis na siya. Babalikan natin to after 2 weeks. After na ng 2 linggo. At para makapagsimula na tayo magtanim.
kailangan pang umalis. Sa Maynila'y di mo makakamit. Pinimit hinto'y nasa bukid. Bukaw ang kulay ng tubig. Luntian ang bawat paligid. Sariwa ang hanging habagat. Sa Maynila'y usok ang malalanghang. Kaibigan kong nasa bukid, huwag ka sanang umalis. Kung kalin mo ang iyong paligid, ginhawa'y makakamit. Sa Maynila'y usok ang malalanghang. Kaibigan kong nasa bukid, huwag ka sanang umalis. Kung kalin mo ang iyong paligid, ginhawa'y makakamit. Maraming biyaya sa bukid. Di mo na kailangan pang umalis. Sa Maynila'y di mo makakamit. Pinimit hinto'y nasa bukid. Galit pa, galit. Nang? Yung alin? Anak na baboy? Ah. Parang nasa kabilang inahin, lumidede. Oo. Ano yung sakit na likod ko? Mi!